Tapos nag-ano siya, voice message, sabi niya. Ito. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta na po kayo? At nandito po si Kuya Raul at bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong Pasko na agad. Bilis ng araw. Ngayong araw po mga amigo ay kadarating lang namin. Galing po kami sa labas at gabi na po, mag-aalas 10 na ng gabi. Pero hindi ko gusto kong i-share sa inyo mga amigo itong nangyari ngayong araw. So maghapon sobrang busy ako pero nagkaroon ako ng time talaga na kasi ganito. Ang tagal kong kausap si Misma kasi nag-status siya na sabi niya ganun, bakit ganito ang sabi niya ito Oo, bakit daw porque sabi niya, porque la vida es tan duro conmigo así. Bakit ang buhay ay mahirap o mabigat para sa akin. Sabi niya ganun. So, syempre, yung sinabi niya ganun, sabi niya, bakit ang buhay napakaduro, napakabigat, mahirap, ganun, para sa akin. So, sabi ko, nag-ano ako sa kanya, nag-message ako sa kanya. Sabi ko sa kanya ganun. Ayan, sabi niya pala ganito, hello, ito sabi niya, kailan pumunta ka ng Pilipinas, daddy. Sabi niya, kailan pupunta ng Pilipinas, daddy. Doon siya medyo nahihirapan sa Tagalog niya, pero at least alam niya kung ibig sabihin ng sinasabi niya. Oo, sabi niya. Sabi ko, inaayos ko pa lang yung ticket ninyo. Tapos, sabi niya sa akin, okay, pero gusto ko nang pumunta dyan kasi ayoko na dito. Yun, sabi niya. Oo, tapos sabi ko, don't worry, babalik ka na. O babalik ka na dito, sabi ko. Mahirap kasi yung buhay dyan. Sabi niya, opo. Sabi niya, babalik ka na dito. Tapos nireply niya, opo. Sabing ganon. Tapos sabi niya dito, mahirap kasi ang buhay. Sabi niya, opo, dito din. Sabi niya, dito din, mahirap ang buhay. Oo. Tapos, eto. Oo, sabi niya, ano ba problema anak? Sabi ko, o yan. Oo. Yan na, kakiusap ko siya. Ito. Mainam nga sa WhatsApp nag-ano Kasi pagka sa Facebook mahirap. Sabi ko sa WhatsApp lang kayo, wag kayo sa Facebook. Kasi pag sa Facebook ang daming mga, alam niyo na, maraming mga nangengela, maraming mga nagme-message, maraming sasabihan ganito. O misma ganito sabi ni Raul. O misma ganito sabi ni Tate Raul mo. O misma ganito nangyari. O misma, puro ganon. Kaya sabi ko mag-WhatsApp lang kayo, at least number lang. Hindi nila malalaman kung ano yung ano mo pinakamaganda ka kung WhatsApp ang gamitin nyo. At saka doon sa Equatorial Guinea, WhatsApp yung ginagamit. Oo. Sabi ko, ano problema anak? Sabi ko, kamusta na dyan? Asan ka ngayon? Malapit ka nang pumalik dito, sabi ko. Sabi niya, walang problema. Solo un poco triste, pero natapos naman na, ahora bien. Naging malungkot lang ako, pero ngayon okay na ako, sabi niya ganun. Asan ka ba? Sabi niya sa bahay. Oo. Kailan ba ako babalik dyan? Ngayon bang July? Sabi niya ganun. Sabi ko, ayusin ko pa ako yung ano. Oo, ayusin ko pa ako yung ticket, sabi ko. Kapag naayos ko na, saka ko sasabihin sa inyo. Opo, mga amigo. Kasi inaantay pa nga kasi nga yung card nila. Yun po. Sabing gano'n ata, parang maibibigay naman na. Kailangan maibigay yung card nila kasi magiging ano yun. Ito yung para makapag ano sila dito, mga amigo. Para yung pinag-aralan nila doon, syempre pag may card, ibig sabihin po pwede na baka next level na uli sila kasi marunong naman sila mag-Tagalog at English. Oo. Sabi ko, bakit di ka makatulog? Sabi niya.
Sabi niya, yo pensar mucho cosa no puede dormir. Marami akong bagay na iniisip na hindi makapagpatulog sa akin, sabi niya. Oo. Que cosas esto? Sabi ko, ano ba yung mga bagay na yon? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, solo como mi vida. Sabi niya, yung buhay ko, sabi niya. 'Di ba? Ah, yun, ganun. Yun ang usapan namin. Tapos sabi ko, oo. Basta lagi masaya, sabi ko sa kanya. Sabi ko, huwag kang magbabago. Dapat laging mabait. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos, sabi ko sa kanya, opo, kasi gusto ko nang pumunta dyan. Opo, daddy. Sabi ko, huwag kang magbabago. Sabi niya, opo, daddy. Babi pa nga yung sinabi niya. Sabi ko, tapos zero, ano siya, voice message. Sabi niya, ito. Kasi ang gusto ko sa Pilipinas kasi ang gusto ko na ng lagat ng Pilipinas. Ng lagat ng pagkain, ng aral, ng lugar también. Ayun, sabi niya gusto ko sa Pilipinas, sa pagkain, sa pag-aaral, lahat gusto ko sa Pilipinas. Sabi niya, pati pagkain. O, yun ang sabi ni Misma sa akin. So, syempre, ako naman, kahit papaano, pagka ganun yung sinasabi ng bata na gusto, yun nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Na isipin niyo naman yung isang bata na nag-aral ng 1 taon ng Tagalog para lang makasabay at makausap ko ng Tagalog. Yung effort na yun, okay na sa akin. Mga amigo, ibang lahi sila eh. Hindi kagaya, di ba, dito Pilipino, pag-aralin mo, at least Pilipino, o alam, marunong na mag-Tagalog, marunong na mag-English, o kahit Tagalog na lang. Sila ibang lahi, Spanish yung salita nila, mag-a-adjust sila sa language. Pag ba ganun yung ginawa ng bata na halos ng taon nag-aral ng Tagalog, tapos nakapagsasalita, hindi ka ba mahahabag? Di po ba kayo mahahabag na hindi nyo papuntahin dito sa Pilipinas, di ba? Konsensya ko na lang yun, lalo-lalo na pag gustong pumunta dito sa Pilipinas para mag-aral. O konsensya ko na lang yun. Ewan ko sa iba kasi yung iba po mga amigo ay talagang gumagawa ng paraan para hindi makapunta sila mami dito sa Pilipinas. Yan dyan yung mga pagre-report, mga gaganyan. Nako, sabi ko po sa inyo, sana wala kayong anak na pag ginawa sa inyo yan, ewan ko lang kung ano yung mararamdaman ninyo. Lalo-lalo na yung mga ibang nagagalit. Tandaan nyo po, lahat ng mga galit sa puso nyo, kalimutan nyo yan. At huwag kanyong ibaling sa mga tao na walang kinalaman sa inyo. Oo, yung pinanonood nyo po mga video sa amin is buhay po namin yun, hindi nyo po buhay. So wala po kayong karapatan na pigilan yung pagpunta nila misma at saka nila sa Pilipinas. Hindi po kayo involved sa buhay namin. Yun po. Kaya sabi ko, pag ganyan nag-message yung bata at ganyan magsalita at nagtatagalog, ay sana naman matuwa na kayo, 'di ba? Kung sabi ko nga, sige, kung hindi ako ang kung hindi ako makapagpapaaral diyan, kung may ibang tao ang aako sa responsibilidad na kinukuha ko kay Misma sa mga kapatid niya, ay walang problema sa akin basta makita ko lang na nag-aaral ng mabuti dito sa Pilipinas yung mga bata, 'di ba? Yun yung para sa akin. Kaya po sabi ko nga kapag ganyan ka bait si Misma, ganyan sabi ko nga huwag kang magbabago, dapat mabait ka pa rin lagi, sabi ko sa kanya. So siya naman parang sabi niya opo, 'di ba? Gustong-gusto niya na talagang pumunta dito. Kahit dati pa, gusto lang niya tapusin yung pag-aaral niya ng 1 taon. Kasi 'di ba, sabi niya, mami, kahit 1 taon lang, 1 taon lang, ganun. Kaya nga po mga amigo, wag natin bigyan natin ng pagkakataon na makapag-aral dito yung mga bata, especially si Misma. Kahit nga si Misma na lang pero syempre andyan si Bibian, si Amir. So kung tatlong na yan na makapag-aral mga amigo, pagka ganyan makapag-message yung bata, hindi ba maano ang puso ninyo, di ba? Di ba? Hindi ba maano ang puso niyo pagka ganyan sila? Syempre di ba matutuwa kayo? Kasi syempre may batang nag-aral talaga para makapag-adjust sa language natin sa lahat.
Ganun na lang po mga amigo. Siguro bigyan natin ng pagkakataon na lang. Kasi pagka ganyan si Misma, parang feeling ko nawawalan na siya ng pag-asa. 'Di ba? Pag sabi niya ang hirap ng buhay, bakit ang buhay ay duro para sa akin? Bakit ang hirap ng buhay para sa akin? 'Di ba? Pagka ganoon parang nahahapis ako, naawa ako, na hindi ko alam na bakit ganun nangyayari sa mga batang 'to, 'di ba? Yung gano'n sa halip na dito sa Pilipinas ay nakakapag-aral ng maayos, nakakakain ng maayos. Yun yung inaano ko talaga, iniisip ko mga amigo. Kaya po mga amigo, para po sa lahat, suportahan po natin yung mga batang to. Suportahan natin yung mga batang to na makapag-aral muli din sa Pilipinas. Iba pa rin yung binigyan ng pagkakataon kesa yung hinayaan natin sila na ganyan, na walang, alam nyo na, yung sa lahat ng nangyari, parang nag-give up na tayo. Ang hirap give up, mahirap mag-give up sa ganitong klaseng mga bata na unang-una ay napamahal sa atin, pangalawa tinuro nating pamilya, pangatlo ay nag-invest tayo ng maraming feelings para sa mga to, pang-apat ay yung effort natin para matulungan sila mula nung una pa hanggang ngayon, at huling-huli po mga amigo ay yung puso nila para sa mga Pilipino, na ang mga ang pamilya niya ay para sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yun po mga amigo ang tingin ko na dapat nating intindihin at isipin. Kaya po wag nating hadlangan yung pagpunta nila dito. Pero sabi ko nga po sa inyo mga amigo, handa akong tumulong at sa abot ng aking makakaya dahil yun yung gusto ko. Dahil yun ang makapagpapasaya sa akin. Kaya yung message mismo na to ay tumatatak sa isip ko yan, sa puso ko. Marami ang magdududa, marami magagalit. Pero para sa akin, kung ano makapagpapasaya sa akin, yun po ang gagawin ko. Kaya po mga amigo, antayin po natin yung pagbabalik nila Misma. At para po sa akin, ang isang tagumpay ay yung pagpunta nila din sa Pilipinas. Dahil ito po ang simula ng pagbabago muli ng kanilang buhay dito sa Pilipinas. At pagbabago ng kanilang bukod sa kanilang buhay ay yung way ng papaano makikipagkapwa Pilipino. O yung pagbabago po sa kanila. Kaya po mga amigo, maraming salamat po dahil nandiyan kayo parate para sumuporta sa akin at sa pamilya Matinga. Kung sabi ko nga po, kung hindi na ako kailangan ng pamilyang to, willing po akong i-give up ang lahat at kalimutan at lahat ay tanggalin sa buhay ko. Pero hindi po, iba ang inuutos sa akin ng Panginoon. Ang tumulong hanggang sa abot na aking makakaya. Yun po mga amigo. Kaya hanggat ang Panginoon ay kasama ko sa laban na ito, patuloy po ako natutulong at tutulong, hindi lamang sa mga Aprikano, kung hindi po pati sa mga Pilipino. Ayun po mga amigo, ang aking video for today. At maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa atin. At God bless po mga amigo at magandang gabi sa inyong lahat.